Anong nangyari? Lincia, nawala ka ba sa sarili mo? Kahit bata, hindi mo na pinatawad. Hindi ako ang may gawa. Alam kong gusto mo kaming umalis ng anak ko. Pero hindi mo naman dapat gawin yan sa isang bata. Lincia, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Si Lel, bata lang yan. Sabi ko na, hindi ako. Siya ang sumalpok at siya ang nahulog. Mula pagkabata, si Lel ay masunurin at maunawain. Hindi siya basta-bastang tumatakbo ng ganyan. Lele, sana wala kang masamang nangyari. Ikaw na lang ang meron ako. Nakakadismaya ka. Kahit bata, hindi mo matanggap? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Suyuan. Ang tiyan ko. Suyuan. Parang pumutok na ang paligid ko. Lincia, ayos ka lang ba? Nanghihinayang na, nagpapanggap pang kawawa. Kadiri. Dugo. Nagdurugo si Lel. Dalhin niyo siya sa ospital, bilis. Anong nangyari, anak? Anak. Bilisan mo nga. Hoy, 120 ba yan? May buntis dito na masakit ang tiyan. Pakisuyong pumunta kayo rito. Guksiuyuan. Yung lalaking pinili mong sundan, tinalikuran mo ang lahat para sa kanya. Sa oras na pinakamahalaga mo, wala siya. Ano pang hinihintay mo? Tatay, tulungan mo ako. Huwag matakot, anak. Huwag matakot. Tatay, yung anak ko. Natatakot ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maniwala ka sa akin, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo at sa anak mo. Ang mga kamag-anak, sa labas muna maghintay. Laban lang, anak. Kaya mo yan. Itong si Gu Chuyuan, nasa ospital na ang anak ko, pero wala man lang siya. Pinagsisihan kong pinakasalan ko sa kanya ang anak ko. Masama ang lagay. Malakas ang pagdurugo ng pasyente. Ano? May panganib na maagang manganak ang pasyente. Kailangan na nating mag-opera. Kailangan pirmahan ng asawa ang waiver. Nasaan ang asawa niya? Anong oras na? Bakit wala pa rin ang asawa niya? Kung mag-aantay pa tayo, pwedeng mawala silang mag-ina. Ako ang tatay niya. Pwede akong pumirma. Iligtas niyo ang anak ko. Siguraduhin niyong mabubuhay ang anak ko. Mag-push. Lakasan pa. Push. Umuwi na ako. Niluto ko ang paborito mong pork adobo. Tikman mo. Kumain na ako sa ospital. Ikaw na lang ang kumain. Tibayan mo ang iyong sarili. Malapit na siyang lumabas. Ari, Ibayan mo pa. Puntahan natin ang ating baby para bumili ng damit, di ba? Huwag kang magulo, may mahalagang bagay ako. Ikaw na lang ang bumili. Sobra ang pagdurugo ng bata. Sino sa inyo ang may type bloat? Ako ang type. Huwag kang mag-alala. Hindi magkakaproblema si Lel. kumusta na si Lel? Tapos na ang pag-transfuse ng dugo, wala nang malaking problema ang bata. Pagkatapos ng operasyon, ililipat na siya sa kwarto. Chuyuan, kung wala ka. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para kay Lel. Pwede ka bang samahan kami? Napakabait ng asawa mo, hindi tulad nung isa. Yung buntis na yon, sobrang pagdurugo na, ala pa ring asawa. Makikita mo ang tunay na lalaki sa panahon ng panganganak, sa pag-ugali ng lalaki. Ano ang pangalan ng buntis? Parang si Lincia ang pangalan. Kahit ipanganak mo ang batang to, si Gutsuyuan pa rin ang magiging akin. Tatay. Paumanhin. Dapat hindi ko sinuway ang payo mo noon. Napakasal kay Guksiuyuan.
Anak, huwag kang humingi ng paumanhin sa akin. Ang mahalaga, buhay ka at maayos ang kalagayan mo. Pamilya, labas muna ka magayang mayayain. Hala, Lincia, bakit hindi mo sinabi sa akin na manganganak ka na? Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Hindi ka welcome dito. Ganun ba talaga, Lincia? Kung sinabi mo lang, pupunta ako. Tama na. Pinag-initan ninyo ako, kaya napaaga ang panganganak. Nag-miscarriage at malakas ang pagdurugo. Ako pa ang sinisisi. Sex, pasensya na, okay? Hindi ko inakala na ganyan kalala ang mangyayari sa'yo. Salamat sa pag-aalala, Jeshen, pero sayang, nabigo ka. Mabuti naman kaming mag-ina. Kailangan ba talagang ganyan ang pagsasalita mo sa akin? Kung ayaw mo sa mga salita ko, edi umalis ka na lang dito. Lumabas ka na lang at alagaan mo na lang ang mag-ina nilang iyon. Sinabi ko na sa iyo, noong kay Lel. Kung hindi ako dumating agad at nagbigay ng dugo sa ospital, baka may mangyari sa kanya. Maging maunawain ka naman. Paano matiis na din kaming mag-ina? Namuntik na mamatay sa operating table. Hindi naman ganoon kalala. Kumusta ang bata? Huwag kang lalapit sa anak ko. Lincia, ako ang ama ng bata. Wala kang karapatang maging ama ng anak ko. Guksi-uyuan, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Kakapanganak lang ng bata. Gusto mo agad na mawalan siya ng ama? Noong kailangan ka naming mag-ina. Wala ka naman. Mas mabuti pang wala na lang kaming ama. Sige na, Lincia. Huwag ka nang magalit. Halika. Sasamahan kita at ng babi mo pauwi. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo siya. Kaya pala nag-away tayo at gusto mo ng hiwalayan. May bago ka ng lalaki, no? Ano ang sinasabi mo? Ito ay pribadong kwarto sa Lin Group of Companies Hospital. Halos 100,000 piso araw-araw. Kung wala siya, paano mo ito mababayaran? Kaya, ang sinasabi mo, nakahanap ako ng mayamang lalaki. Kaya kita iniwan? Ano pa ba? Paano mo ipapaliwanag ang lalaking ito? Ikaw, Wala akong itinatago. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. mahal, okay ka lang? Hoy, hindi pa tayo hiwalay. Naghaharutan na kayo rito? Hiwalay na tayo ngayon din. Hindi pa isang buwan ang babi ninyo. Sigurado ba kayo sa hiwalayan? Lincia, may pagkakataon ka pang magbago. Basta, Isipin mo mabuti. Hiwalayan na. gusto mo talagang magwala, no? Sa mga nakaraang taon, wala ka namang matinong trabaho. Kapag iniwan mo ako, paano mo papanatilihin ang sarili mo at ang anak natin? Wala ka nang pakialam. Lagdaan mo na. Papa, go. Ang saya-saya naman ng pamilyang ito, no? Ang pinagsisihan ko talaga ay ang pagpapakasal sa'yo. Inanunsyo ni Tsiwan na ang Lin Group of Companies ay mamumuhunan sa High City First Hospital at sa press conference. Susuportahan kanila para maging director. Sige, kung yan ang gusto mo. Maghihiwalay na kami ni Guxiuyuan. Ang lalaking ayaw ko na, sa'yo na. Mabuti naman at naintindihan mo. Mukhang nakikita mo kasing malapit nang maging direktor ang kuya ko. Kaya naramdaman mong hindi ka nakarapat-dapat sa kanya. Kung wala ako, sa tingin mo ba makakaya niyang maging direktor? Ay naku, hindi mo naman sasabihin ikaw ang nagdala ng investment na yan. Ha? Alam mo ba kung ano ang background ng Lin Group of Companies? Akala mo ba talaga, ikaw ang prinsesa ng pamilya Lin? Ako nga talaga. Mukhang nabubuang ka na sa pagbubuntis mo. Ano? Araw-araw na lang. Nangangarap ka ng gising. Alam mo ba kung ano ang background ng Lin Group of Companies? Sige, magpatuloy ka. Ikaw, isang simpleng may bahay lang. Wala kang alam sa mga ganyan. Ano ba yan? Nagmamagaling ka pa rito. Ayos lang, kung hindi mo naiintindihan ang mga ganyang bagay. Ang Lin Group of Companies ang pinakamayamang pamilya sa buong High City. Kung pinapansin nila si Tsiwan, ibig sabihin, ang career niya ay akyat ng akyat. Tama, kapag yumaman na ang pamilya namin, Shen. Huwag kang magsisisi at magmamakaawa pang manatili. At saka, kapag naging director na si Tsiwan, ma-approve na ang aking research report. Sa ganon, makakakuha na ako ng aking doctorate degree. At makakapagpatuloy ako ng pag-aaral sa abroad kasama si Lil. Ang iyong pagsisikap para ma-promote bilang direktor ay para lang makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa babae ito. Pagkat, may utang ako sa kanila. Eti, huwag mo siyang sisihin. Si Tsiwan lang naman ay naawa sa akin. Natatakot siyang masayang ang mga taon kong pinag-aralan. Okay, huwag mo na siyang kausapin. Sayang lang ang oras mo. Ay, hindi mo ba gustong makipaghiwalay sa kuya ko? Huwag ka na dito, umalis ka na.
Kaya pala nitong 3 taon, si Gugsu Yuan ay para lang. Sa babaeng ito nagsumikap. Dapat na nga akong umuwi. Siya. Sinusundo na kita pauwi. Kuya, hindi mo ba sinabing walang pamilya ang babaeng yon? Sino itong matandang lalaking ito? Baka, may ginawa ka bang mali sa'yo? 3 taon ng libre sa amin, ngayon aalis na. Gusto pang ipagkanulo ang kuya ko. Anran, tumigil ka sa pagsasalita ng masama. Asawa mo pa rin siya, kahit papaano. Kuya, hiwalay na kayo. Bakit ganyan ka pa rin sa kanya? Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat dinala si Lel dito. Nagkakamali ng akala ang ate. Okay lang. Tuloy lang kayo sa pagtira dito. Pagkat nangako ako kay Luchen, naalagaan ko kayo. Sino si Luchen? Ay, sa wakas matatapos na rin ang pagiging assigned sa ibang bansa. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang asawa at anak ko. Naghihintay pa sila sa bahay. Hindi ko alam na ganito ka pala ka family man. Siyempre naman, ang paborito kong anak, ako ang idol niya. Chuyuan, ingat. Luchen. Alagaan mo ng mabuti si Mengmeng at si Lel para sa akin. Malulungkot si Lele kung wala ang kanyang tatay. Luchen. Wala lang. Huwag kayong mag-alala. Kapag natapos ko na ang pag-aral mo, saka na lang. Ipapaliwanag ko kay Lincha ang lahat. Linsia, dahil umalis ka na, hindi kita papayagang bumalik. Suyuan, ako lang ang magiging tatay ni Lel. Halika, umuwi na tayo. Maligayang pag-uwi, Binibini. Ito, siya ang mag-asikaso sa'yo. At ito, siya naman ang mag-alaga sa babi. Teka, tatay. 2 lang kami ng bata rito. Kailangan ba talagang ganyan kalaki ang istropa? Anak, kung hindi mo sinabi, hindi ko alam kung ang kinalakihan si Fujuan. Ngayong bumalik ka na, kailangan kong bawiin ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Talagang ikaw lang ang tunay kong tatay na nagmamahal sa akin. Kung maghihiwalay na kayo, ititigil ko na ang... Puhunan sa High City First Hospital. Kanselahin ko ang press con. At ang pagpromote niya bilang director. Hoy, tatay. Una, painitin natin ang ulo nila. Tapos, ibabagsak natin ang husto. Mas masaya, di ba? Wow, first time kong makakita ng press conference dito. Ang Lin Group of Companies talaga. Walang sila ang mayaman sa High City. Napakalaking bagay na pinagkakatiwalaan ng Lin Group si Ziwan. Kailangan kong mahigpit na hawakan ang pagkakataong ito. Darating ang mismong anak na babae ni Lin sa press con. Siya ang mag-aanunsyo. Anak ng mayaman. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Bakit hindi ako pinanganak na ganyan ang kapalaran? Ano, parang napahamak ka sa pagiging anak ng pamilya ko. Lagi mo nalang kinakampihan, yung babaeng yun, si Lincha. Siyempre, napahamak ako. Ziwan, tungkol sa press conference ngayon. May kaibigan akong darating. Supervisor siya sa Lin Group of Companies. Ipapakilala niya tayo sa anak na babae ng Lin. Para makapag-ugnayan tayo ng maaga. Wow, Shen Yu. Ang galing ng koneksyon mo. Mas magaling ka sa aming katulong. Linsia, kapag naging opisyal na akong direktor. At matagumpay na natapos ang pananaliksik ni Shen Yu. Saka ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng ito. Matagumpay na kumpleto ang pag-aaral ni Shenyo. Ipapaliwanag ko sa iyo nang malinaw ang lahat. Sasamahan ko kayong mag-ina pauwi. Si Tsuyuan, iniisip pa rin pala siya sa puso niya. Totoo bang darating talaga ang anak na babae ng pamilya Lin sa press con na ito? Sigurado. Palaging misteryoso ang anak na babae ng pamilya Lin. Hindi siya kadalasang lumalabas sa mga pampublikong lugar. Mukhang talagang pinahahalagahan nila itong bagong dekano ng ospital. Simula na ang press conference, salubungin ang aming tagapagtaguyod.
Siya ang anak na babae ng pamilya Lin. Wala talagang kapantay. Anak nga ng pamilya Lin, yung dating ang galing. Paano siya magiging anak na babae ng pamilya Lin? 3 taon siyang nakitira sa amin ng libre. Isa lang siyang hamak na katulong. Wala na sigurong matirhan. Nagsisisi siya at nagkakagulo sa harap ng publiko. Ang babaeng ito. Nakita niyang malapit ng maging dekano ang kuya ko. Kaya sinisipsip na kami. Lin Chia, hinahanap mo ba ako? Sino ka ba para hanapin kita? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ba nagsisisi ka sa paghihiwalay natin? Sinundan mo ba ako rito? Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na ang tagal kong nagtiis bago kita hiniwalayan. Iniwan ko ang magandang buhay ko. 3 taon akong nagtiis. Ang galing mo talaga sa mga laro. Yung mga pa-cute at pa-arte. Kahit anong sabihin mo. Hindi na babalik sa'yo ang kuya ko. Malapit na siyang maging dekano. Ang kuya ko. Hindi na lilingon pa sa'yo. Isang dekano lang. Akala mo ba talagang pinahalagahan ko yun? Huwag kang magyabang dito. Nandito ka para makiusap sa kuya ko, di ba? O hindi kaya? Dumalo ka sa presscon. Kung kayo nga nandito, bakit ako hindi? Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong estado mo sa buhay? Presscon ito ng mga sosyal. Karapat-dapat ka ba? Lincia, alam kong hindi ka kontento. Pero ito ay tungkol sa pag-akyat ni Tsi Yuan. Maraming reporter dito. Hindi ka magmumukhang maganda kung makagulo ka. Magsisimula na ang presscon. Pag-usapan natin ito sa bahay. Uwi ako. Sigurado ka? Kung aalis ako, hindi na matutuloy ang presko na ito. Hindi mo sasabihing ika ang nag-ayos ng presscon na ito, di ba? Tama ka nga. Ang presko na ito ay ako ang nag-ayos. Hindi ba siya si Sekretarya Wang ng Lin Group of Companies? Lin siya. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Baka kasi pagdating ng oras, mabuko ka at mapahiya ka. Di ba ganoon lang naman? Sekretarya Wang, nanggugulo itong babae sa press conference. Paalisin mo nga siya. Sino ba kayo para magsalita ng ganyan kay Binibining Lin? Huwag po kayong mag-alala, Binibining Lin. Talaga bang inimbita siya sa press conference? Pero, paano niya nakilala ang isang taong kasing galing ni Sekretarya Wang? Hindi naman siguro ikaw ay nagpakababa para lang makapunta dito. Lin Chia, ano ba talaga ang nangyayari? Ano pa ba? Kitang-kita naman na nakipagkalaguyo siya kay Sekretarya Wang. Paano pa siya makakapunta sa isang press conference na ganito ka-eksklusibo? Ate, hindi naman tama ang ginagawa mo. Hindi pa naman kayo tuluyang nakikipaghiwalay ni Tsi Yuan. Makakaapekto ito sa kanya. Hayop kang babae ka. Na babae ka pala sa kapatid ko. Ngayon din, ipaghihiganti ko siya. Tuturuan kita ng leksyon. Ikaw. Hindi kailangan ng tulong ng isang kagaya mo para turuan ako. Ikaw, Lincia. Kahit nakipagkaibigan ka kay Sekretarya Wang, wala kang karapatang gawin yan kay Anran. Akala mo ba lahat ng tao ay kagaya mo? Na umaasa sa mga lalaki. Ako si Lincia, hindi ako gumagawa ng mga ganitong paraan. Lin Chia, sobra ka na. Hindi ka lang nananakit. Nagsisinungaling ka pa tungkol kay Shen Yu. Di mo nga makilala ang peking babae. Katangahan mo'y katatawanan. O sa kabubuhan mo. Lincia, huwag mong isipin na matapang ka dahil sa kaibigan mong sekretarya. Sasabihin ko sa'yo, si Chen Yu. Kilala niya ang mga mataas na opisyal ng Lin Group. Isang salita lang niya, mapapalayas ka diyan. Ang inay nyo, masakit na ulo ko. Sekretarya Wang, tingnan mo yung mga invitation nila. Baka may mga aso't pusa na nakapasok dito. Nakakagulo sa launching event ko. Anong karapatan mo? Lin Chia, tumigil ka na. Yan, kinakabahan ka na. Ang invitation namin, mahigpit na inihanda. Kung bigla-bigla lang pumasok si Shen, magbabayad siya ng mahal. Lao Liu, kuha mo naman ako ng 2 tiket. Ikaw ang supervisor eh. Mahigpit ang listahan ngayon, di ka nga doktor. Wala kang pag-asa makapasok. Saka, maliit na supervisor lang din ako. Sayang lang pala yung pinagsamahan natin. May asawa ka na, nakalimutan mo na ako. Mag-isip ka ng paraan. Di dapat mag-effort ka naman. Ako mismo ang nagbigay ng mga tiket na yon. Baka may kakilala siya sa loob ng Lin Group. Ang galing talaga ng mga diskarte mo, Shen. Lin Chia, tama na yung kalokohan mo. Nakita mo na ang invitation. Anong dahilan mo ngayon? Para siraan si Shen Yu? Huwag na, Tsi Yuan. Ginagawa lang niya to. Para mapansin ka, naiintindihan ko. Pagkatapos ng launching, papahiwalayin kita sa kapatid ko. Titingnan ko kung paano ka ngumiti pagdating ng araw na yun. CJ, gusto ko yan. Lincia, ang pwestong yan
para sa dalaga ng pamilya Lin. Siyempre alam ko, Eh bakit hindi ka pa bumaba? dito na ako upo. Anong magagawa nyo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala mo dahil nakakapit ka sa isang sekretarya, biglang angat ka na. Linsia, kung patuloy mong ilalagay sa alanganin sa dalagang Lin at ang Lin Group of Companies, Mabibiktima rin si Tsiyuan. Lin Chia. Napaka-importante sa kinitong launch na to. Bumaba ka muna. Pag-usapan natin mamaya ang lahat. hindi na kailangan. Wala na akong paki. Linsia, seryoso ka bang gagawa ng eksena? Gusto mong pagtawanan tayo ng lahat ng tao ngayon? Kung kumalat ang balita tungkol sa'yo at kay Sekretarya Wang, Ikaw rin mapapahiya. Lin Chia. Totoo bang may nararamdaman ka sa lalaking to? wala kang pakialam. Ang babae mong to, walang hiya. Tama na. Igilan mo na yan. Lin Chia, bumalik ka na sa pwesto mo. Ngayon din. Nakikita mo, Ganon ka-importante kay Jiwan sa launch na to. dahil sa Kintu, hindi na siya babalik sa'yo. Nang akit ka ng asawa ng iba, tapos ipinagmamalaki mo pa? Bakit tumigil ka na sa pagpapanggap na inosente? Pero hindi ako yung tipo na nakikipag-flirt sa kahit sino sa labas. Sino ang makakasiguro kung ang anak mo rin ay anak sa labas? Pwede mo akong laitin, pero huwag mong babastusin ang anak ko. Hindi kita papatawarin. Lin Chia, bakit mo sinaktan si Shen Yu? Huwag nilalait niya ang anak mo. At ikaw, ipinagtatanggol mo pa siya. Hindi ako nang lalait. Sinabi ko lang na huwag magmadaling humanap ng bagong ama para sa bata. Kaya nagalit siya at nanakit. Totoo yun. Tama si Shen Yu. Hindi pa nga kayo hiwalay, naghahanap na agad ng kapalit. Nakakahiya. Paano kung tuluyan na kayong hiwalay? Grabe na yon. Si Yuan, naniniwala ka sa kanila? Siyempre naman, Shen Yu at kuya ko. Magkasama sila mula pagkabata. Hindi siya magsisinungaling sa amin. Bahala kayo sa usapan nyo. Ang mali, nanakit ka. Mali yon. Mag-sorry ka na kay Shen Yu ngayon din. Huwag mong abalahin ang press conference. Tama ang desisyon kung hiwalayan ka. Hindi mo ako. Kailanman pinanigan. Ang anak ko. Hindi kailangan ng amang ipinagtatanggol ang iba. Huwag kang magmalaki dito. Kaibigan ni Shen Yu ay isang executive sa Lin Group of Companies. Kung hindi ka magsorry, magdudusa ka. Isang maliit na executive lang na nanakot na. Hindi ako magsusorry ngayon. Siya ang dapat humingi ng tawad. Lin Chia, mag-sorry ka na. Hindi mo kayang kalabanin ang Lin Group of Companies. Hindi mo ako kailanman pinaniwalaan. Ang dating ako ay isang tunay na tanga. Sino bang nanggugulo dito? Shen Yu, anong nangyayari? Lao Liu, ayaw ko sanang lumaki ang usapang ito. Eto kasing babae, ginugulo ang press conference at sinaktan pa ako. Kaya, kailangan ko ng tulong mo para paalisin siya. Ngayon, siguradong ngala ka na. Hawak mo ang tao ko? Mukhang gusto mo nang mamatay ah. Linsia, sa tingin ko, dapat kang tumigil sa pagyayabang dito. Ito ay isang executive ng Lin Group of Companies. Akala mo ba, ang pagiging kabit ng sekretarya ay sobrang galing? Gusto mo pang ipagkalat sa buong mundo? Wala ka bang hiya? Anran, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano na kasinungalingan? Wala naman akong sinungaling. Isang katulong lang siya. Ay biglang yayaman na. Ah, isang simpleng may bahay pala. Akala ko ba kung sino, isa palang press conference na ito, ay pwede ka pang pumasok, at naglakas loob ka pang saktan ng tao ko? Manager Liu at Miss Shen. Ano ang relasyon ninyo? Ako, Huwag kang magmatigas. Kung ikaw ay mula sa Lin Group of Companies, bakit hindi mo ako kilala? isang hamak na may bahay ka lang, dapat ba kitang kilalanin? Hindi mo ba iniisip na ikaw ang anak na babae ng mga Lin? Tama. Anina pa siya nakaupo sa pwesto ng iyong mistress. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Nag-ambisyon ka pang maging yung mistress. Manager Liu. Ito ang aking asawa. Nag-away lang kami kanina dahil sa ilang personal na bagay. Si Yuan. Ikaw pala ang bagong dekano na ilalagay ngayon? Kahit na ganoon, hindi mo pwedeng hayaan ang iyong mga tao na manggulo dito. Tama po. Tama po ang sinabi ng manager. Palisin ko muna siya. Hinto, hindi na lang simpleng pananakit ang usapan ngayon. Mas malala pa yon. Ginulo niya ang press con at nangahas pang mag-angkin ng posisyon ng Harris. Para na rin niyang nilabanan ang Lin Group of Companies. Mga tao, ilabas niyo siya. Tingnan ko kung sinong may bayag na humawak sa akin ngayon. Hoy, dalaga. Hanggang ngayon ba, nagpapakapangahas ka pa rin sa hako? Mukhang matagal na akong wala sa Lin Group of Companies. Kaya nakapasok ang tulad mong basura. Gusto kong imbestigahan ng mabuti. Kung sino ang nag-interview sa'yo. At ano ba talaga ang relasyon mo? Kay Miss Shen. Linsia,
ang istruktura ng Lin Group of Companies. Akala mo ba basta-basta mo lang maimbestigahan yan? Akala mo ba ikaw na, ang heres ng pamilya Lin? Kung hindi ako, ikaw ba? Ang tapang mo pa rin. Baka nga siya talaga ang heres ng pamilya Lin? Ano ba ang estado ng heres? Ikaw naman ano ka? Ang katulong, nagpapanggap na heres. Ang pangalan ng tunay na heres. Bakit di mo sabihin? Ano nga ba ang estado ng heres? Palaka ka, di mo alam ang heres. Tapos ang lakas ng loob mong mag-ingay dito. Ang heres ng pamilya Lin mula pagkabata. Ginto na ang kutsara sa bibig. Mahigit kalahati ng yaman sa buong High City ay kanila, ang ganoong klaseng tao. Hindi natin kayang awayin. Mukhang alam mo naman pala. Bakit mo pa ako kinakalaban? Huwag ka nang magpanggap dito na parang shop na naging gansa. Ang drama mo, nakakasawa na. Kung sinasabi mong ikaw si Miss Lin, saan naman ang Boss Elian? Nga, Lin siya, sobrang minamahal ng Boss Elian ang anak niya. Hindi niya hahayaang mag-isa lang ito. Mag-isa lang ba dito? Ano ba, huwag kang magmadali. Paparating na siya. At kasama niya ang buong Kepangkatan K. Kepangkatan Ki. Yan ang pinakamagaling na medical team mula sa unang hospital ng Sina. Pang global yan, mga top tier na researcher at equipment. Imposibleng pumunta sila dito sa High City. Ang laki-laki ng sinungaling mo. Kung talagang dating sila dito. Siguradong may abiso na ang Lin Group of Companies. Nen, magsinungaling ka pa at magdudusa ka. Ano? Darating ang Kepangkatan Ki sa High City. Baka naman, tunay ka ngang si Miss Lin? Paano siya magiging Miss Lin? 3 taon siyang libreng kumain at tumira sa bahay namin. Katulong lang siya sa amin. Ang isang mayamang dalaga, sanay sa ginhawa. Paano matitiis ang ganitong paghihirap? Di malamang galing kay Professor Wang ang balita. Ang bilis naman ng relasyon ninyong dalawa. Hanggang sa ganitong sikreto, sinasabi na sa'yo. Ang sinasabi ninyong sekretarya, si Professor Wang ba yun? Sekretarya siya ni Boss Lin. Bakit ikaw? Kilala mo si Boss Lin? Boss Elian. Yung matandang lalaking dumating sa bahay namin noon, siya ba yun? Lincia, kaya pala ang yabang-yabang mo. At hindi mo pinapansin si Tsuyuan. Palusot ka pala sa napakataas na sanga. Bata ka pa, bakit di mo tahakin ang tamang landas? Ang Boss Lin namin, matino yan. Ang gulo-gulo mo ngayon sa Launching, isang malaking paghamak yan. Sa Lin Group of Companies, at kay Miss Lin. Ngayon, ako na ang magpaparusa sa'yo para sa kanila. Bibigyan kita ng leksyon. Sino ka ba para magrepresenta sa pamilya Lin? Guardia, dalhin nyo na tong walang modo. Manager Liu, wala namang masamang intensyon si Lin siya. At wala rin siyang galit sa Lin Group of Companies. Sana, sa aw ng aking pagtatalaga bilang bagong direktor ng ospital, bigyan mo naman ako ng mukha, palayain mo na siya. Kuya, kahit na may iba na siyang lalaki, bakit ka pa rin nagtatanggol sa kanya? Nga, Tsuyuan, huwag mong guluhin ang promotion ceremony mo. Tsuyuan, kanina pa, hindi ka naniwala sa sinasabi ko. Ngayon, bakit mo pa ako pinagtatanggulan? Dr. Gu, malapit ka nang maging direktor ng ospital. Pero pinagtatanggol mo pa rin ang babaeng ito. Hindi mo naman siguro. Ipapalit ang reputasyon ng Lin Group of Companies para sa kanya, di ba? Akala mo ba palengke ito? Tama siya, Tsuyuan, talaga bang kakalabanin mo? Ang Lin Group of Companies. Paano naman ako? Paano ang degree at research ko? Dalhin nyo na siya. Sinong may lakas ng loob na galawin ang taong akin? Ayos ka lang ba? Oo, asa ko. Chairman, siya po ay... Anong departamento ka? Bakit mo basta-basta ginagalaw ang tauhan ko? Chairman, ako po si Liu mula sa Sales Department. Bukas, huwag ka nang pumasok. Hindi po, Chairman. Shen Yu. Sabi mo naman ng kahit ano. Tsuyuan. Si Lin siya talaga. Tao ni Boss Lin. Mukhang matagal na silang magkasintahan. Tsuyuan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa ganyang klaseng babae. Kayo ba ang mga taga Kepangkatan Ki? Totoo nga, dumating na sila. Hindi ba nagsisinungaling si Lincia? Paano kaya?
Si Lincia, isang simpleng may bahay lang siya. Paano niya maintindihan ang mga ganitong pagsasaliksik sa medical equipment? At paano niya kilala ang isang napakagaling na kakatulad nito? Siguro narinig lang nila na ang kuya ko ang magiging bagong direktor ng ospital. At ang High City First Hospital pa ang pinakamagandang ospital dito. Sigurado, sumama lang sila para maging parte ng pangkat ng kuya ko. Ayos, kung isasama ko itong bagong pagsasaliksik sa aking papel. Lalong lalakas ang aking aplikasyon para sa doktorado. Si Yuan. Mata na ang West Moveland Director. Kamusta? Maligayang pagdating sa aming pangkat. Sino po itong Ginoo? Anong capture team? Hindi niyo kilala ang inyong sariling boss. Ang kuya ko ang magiging bagong direktor ng High City First Hospital. Anran, huwag kang bastos. Sana'y maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Pasensya na po, Ginoo. Pero parang wala kaming narinig tungkol sa anumang High City First Hospital. Malayo ang inyong kinagalingan. Pasumali kayo sa pangkat ng kuya ko. Paumanhin. Ang mga tao mula sa Kepangkatan Ki, nandito na lahat. Dala na ang mga ganang ipagkasali. Pero talaga na hindi nakita, binibingil. Nga, matagal na. Ang ulat na ipinadala ninyo, binibining Lin. Mabuti naming sinuri. Salamat sa inyo. Hatiin namin ang sistema at mabuo ng bagong medical equipment. Kaya dinala ko na lahat ngayon. Libreng regalo pa sa inyo, binibining Lin. Paano nangyari yan? Paano nakilala ni Lin siya, ang mga taga-Kepangkatan Ki? Nababaliw ka na ba? Siya lang ang makakatulong namin. Anong sistema? Anong ulat? Ni hindi niya maiintindihan ang mga yan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang maitutulong nito sa medisina? Pakiusap, igalang ninyo si Binibining Lin. Lincia, ano ba ang nangyayari? Paano mo alam ang mga ito? Sabi mo, isa ka lang nurse. Gaano kalaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng medisina? Maging magalang kayo kay Miss Lin. Lincia, ano ang nangyayari? Paano mo alam ang mga ito? Hindi ba't sabi mo, nurse ka lang? Pinag-ingat ka lang ni Lincia. Pero magaling siya sa medisina. Sobra ang katalinuhan niya sa langang ito. Kung kilala mo ang Kepangkatan Ki, bakit hindi mo sila imbitahin na sumali sa ospital ko? Para matulungan nila ako at si Shen Yu. Siya pa rin ang iniisip mo. Ipapaliwanag ko ang lahat sa tamang panahon. Maghintay ka lang. Guardia. Palayasin niyo ang mga walang utang na loob na to. Huwag na. Ako na ang bahala. Maligayang pagdating sa aming press conference. Sa ngalan ng Lin Group of Companies, ipinahahayag ko. Kapag naging direktor na si Tsuyuan, hindi na namin kailangan ni Lel ng ibang sandigan. Ang proyekto ng Lin Group of Companies para sa High City First Hospital ay opisyal na finansela. Ang posisyon ng direktor ay muling bubuksan para sa eleksyon. Kuya, Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko, ang posisyon ng direktor ay muling bubuksan para sa eleksyon. impossible. Akala mo ba dahil kilala mo ang mga taga-Kepangkatan Ki, pwede ka na magsalita ng ganyan? Press conference ito ni GNG Lin. Lincia, tama na yan. Bumaba ka na. Ano? Bakit bigla kang kinabahan? Nasaan na yung kayabangan mo kanina? Takot ka bang masira ko ang plano mo? Lincia, nandito ang lahat ng reporters. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Ako ang sasagot sa sinabi niya. Nasiyahan ka na ba? Kuya, si Gutsuyuan, ang chairman, grabe, para sa kanya pala. Sinagot pa niya at handa pa siyang isakripisyo. Ang paborito niyang anak na babae. Kuya, talaga namang iba kapag nakakapit ka sa matandang lalaki. Unang bagay na ginawa niya ng makapwesto, ganti sa'yo. Nga, paano niya kayang sirain ang kinabukasan mo ng personal? Tsuyuan, ginagawa na niya yan sa'yo. Hindi mo pa rin ba siya kayang bitawan? Lincia. Alam kong ginagawa mo ito para maghiganti sa akin. Pero si Shen Yu at ako, hindi ganoon ang pagkakaibigan namin. Wala akong pakialam kung anong meron sa inyong dalawa. Wala na yun sa akin. E sino ang may kinalaman sa'yo? Yung lalaking yon? Tsuyuan, ikaw ang hindi nagpahalaga ng maayos. Huwag mong sisihin ang iba. Lincia, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Kuya, may problema. Inatak ng gastritis si Chen Yue, nawalan ng malay. Ano? Nakikita mo, Guksi Uyuan. Mula noon hanggang ngayon, hindi ako ang pinipili mo. Gising ka na. Bakit ako nasa ospital? Inatake ang tiyan mo, bigla kang nawalan ng malay.
Sa susunod, kumain ka ng maayos. Madaling matrigger ang sakit mo. Xiu Yuan, salamat sa pag-aalala. Kung okay ka na, uwi na muna ako sa opisina. Hoy, Xiu Yuan. Naboboard ako rito mag-isa. Samahan mo naman ako dito. Kung bored ka, tawagan mo na lang si Lele o kaya si Andran para may kasama ka. Xiu Yuan, Shen Yu, huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam mo, lahat ng ginagawa kong ito, para kay Lo Chen lang. Hindi ko iwan si Lin Chia. ang babaeng yan, kayang-kayang paikutin ang mga lalaki. Lahat sila, sumusunod sa kanya. Hindi ko hahayaang mawala si Gu Yuan sa akin. Anong luto mo ngayon, Chef Lin? Puro ka na lang kain. Siyempre, yung paborito mong adobo. Talagang kilalang kilala mo ako, mahal. Alam mo talagang hinahanap-hanap ko to. At sa tingin ang mas maganda daw. Ano ang mas bagay sa akin? Lahat na magustuhan ng asawa ko, maganda sa paningin ko. Naku, hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae ang nasa loob ko. Sana nga kambal, isang lalaki at isang babae. Ang dami mong iniisip. Lin Chia, ang lahat ng ginagawa ko. Alam mo yan, ang talo ko, pero nakita niya ako. Kapag natulungan ko na si Shen Yui sa akademya niya, susunduin ko na kayo at uwi na tayo. Naiyak ka pa ba dahil sa lalaking yun? Nanganak ka ng maaga at nahirapan ka. Sobrang nanghina ang katawan mo. Huwag mo nang sasayangin ang sarili mo para sa taong, di naman karapat-dapat. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako ulit ng mga ganoong katangang bagay. Talagang anak ko. Ang kinakatakot ko lang. Dahil lumaki siya ng walang ama, baka ako ang sisihin niya paglaki niya. Pero apo ko siya, ang pinakamamahal na apo ng pamilya Lin. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pababayaan kailanman. Hindi ba't ikaw rin, ako ang nagpalaki sa'yo? Salamat, tatay. Tama na yan. Huwag mo nang isipin yan. 3 araw na lang, birthday mo na. 3 taon ka nang hindi nagpapaselebrate, di ba? Ngayong taon, siguradong mag-ingay tayo. Gagawan kita ng sobrang granding birthday party. Kuya, anong balita? Ano raw sabi ng Lin Group of Companies? Ayaw akong kausapin ni Boss Elian. Ha? Paano na yan? Paano kung hindi ka maging director? Yung degree ni Shen Yu, may ipit na naman. Kasalanan talaga, yang Lin Xia na yan. Ano bang pinanggagalingan niya? Para makakuha ng atensyon ni Boss Elian. Anran, huwag mong ganyanin ang hipag mo. Xiu Yuan, huwag mo namang pagalitan si Anran. Naiintindihan ko, para sa akin yan. May balita ko. 3 araw pa, may birthday party ang binibining Lin. Puntahan natin siya. Makiusap tayo. Birthday? 3 araw pa. Birthday din ni Lin Chia. Pwede yan. Alam mo, magkaaway si Lin Xia at ang binibini, di ba? At si Boss Elian naman. Sobrang minamahal yung prinsesa niya. Kapag nandoon na tayo, papakiusapan natin si binibining Lin na magsalita para sa atin. Tingnan natin kung anong gagawin ni Lin Xia. Prinsesa yan. Wala siyang kailangan. Paano tayo makikiusap? Baka hindi tayo pansinin. Xiu Yuan. May balita akong may hawak ka raw ng ilang medical patents. Yan, napakamahal at napakahirap makuha yan. Dito pa nila ginawa ang state banquet. Ang yabang talaga. Kung gusto mo mag-birthday party dito, hindi pera ang solusyon. Ang chairman, sobrang spoil talaga sa anak niya. Birthday din pala ni Lin Chia ngayon. Lin Chia, alam kong napahamak ka nitong mga nakaraang araw. Kapag natapos ko na ang misyon ko, babawi ako sa'yo. Tara na. Hindi ba birthday ngayon ni Atlin? Bakit puro litrato ni Lin Xia ang nakadisplay? Ngayon, ay birthday din ni Lin Chia. Ang swerte naman, sabay pa sa birthday ng mayaman. Ang bait naman ni Atlin. Ang galing ng stepmother role niya, no? Anong sinabi mo? Wala. Pasok na tayo. Lin Chia, anong ibig sabihin nito? Bakit hinahayaan mong ibang lalaki ang kumarga sa anak natin? Ngayon ka lang naawa. Nung kami naming mag-ina, malapit nang mamatay, nasaan ka? Heto. Nandoon ka sa anak mo sa labas. Chairman, si Boss Angko, kailangan kayong personal na salubungin.
Sige, puntahan mo na. Mukha namang presentable. Bakit ng babae pa? Nga, tapos dinala pa ang kabi at anak sa labas. Harap-harapan pang hinamon ang tunay na asawa. Dalhin na si Nian Nian sa loob. Yuan, unahin mo ako, CR lang. Linxia, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Ang relasyon namin ni Shenyu. Hindi yan kagaya ng iniisip mo. Dinala mo pa sila rito, harapan mo akong hinama. Tapos sasabihin mo, hindi kagaya ng iniisip ko. Hahanapin namin si Binibining Lin. Di ba ngayon, ate mo na ang bagong ina ni Binibining Lin? Normal lang naman na nandito siya para magdiwang ng kaarawan niya. Di ba? Ano ang pakainin niyo kay Binibining Lin? Ako. Ikaw mismo ang sumira sa karera ni Yuan. Nandito kami para humingi ng awa kay Binibining Lin. Sana mapayuhan niya ang chairman na ipagpatuloy ang pondo sa ospital. Para sa ganun, may babalik sa pwesto si Yuan. Ganon ka ba kasigurado na papayag si Binibining Lin? Siyempre naman, may dala si Yuan. Medical patent para ipagpalit. Medical patent. Linsia, alam kong may galit ka sa amin ni Yuan. Gusto mong gamitin ang chairman para sirain si Yuan. Pero iba na, pag si Binibining Lin na ang kausap. Hindi matatalo ng chairman ang pagmamahal sa kanya. Yung medical patent na yan, buong buhay mo yan pinaghirapan. Isusuko mo lang yan para sa isang dekano. Itatapon mo ang buong pag-aaral mo. Siyempre, kailangan lang na maibalik si Yuan bilang dekano. Para makakuha ako ng diploma ng maayos. Lahat ng ginawa ni Yuan, para sa akin yan. Yuan, salamat sa'yo. Para sa ganitong klaseng tao. Hanggang saan mo pa ba gustong magpakatanga? Linxia, bigyan mo pa ako ng kunting panahon. Hintayin mo lang na maging direktor ako. Guxiuyuan. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang pakikasal sa'yo. Hala, biglang namumutla si Genji, nyan. Hirap siyang huminga. Hala, biglang namumutla at hirap huminga si Genji, nyan. Niyan, ano nang nangyari? Pumunta lang ako sa CR kanina, pagbalik ko. Ganyan na ang kanyang kalagayan. Tingnan ko nga. Huwag mong hawakan ang anak ko. Gusto mo bang mamatay ang anak natin sa harap mo? Bakit mo siya pinakain ng candy? Maliit na bata pa siya. Hindi dapat kumakain ng ganyan. Hindi ako yon. Imposibleng magkamali ako ng ganoong kasimple. Kung wala si Genji Lin, mauna na po ako. Tumigil ka dyan. Hindi ba't hinahanap mo si Gen, Lin? Bakit aalis ka na, hindi mo pa siya nakikita? Kasi may nangyari dito, baka pagbuntunan ako ni Genji Lin. Ikaw ba ang may kagagawa nito sa anak ko? Ngayong may nangyari. Tatakas ka na lang. Ate, bakit mo naman ako iniisip ng ganyan? Mga tauhan. I-check nyo ang cases. Huwag. Okay na si Nyan, huwag na nating guluhin pa at i-check pa ang CCTV. Kung hindi mo naman ginawa, bakit kabado ka? Nag-aalala lang ako sa birthday party ni Genji Lin. Baka masira nyo at hindi na siya sumaya. Baka kami pa ni Yuan ang masisisi niya. Tumigil ka. Sino nang may lakas ng loob na umalis? Hanggat hindi pa nalilinaw ang lahat. Walang alis sa kwartong ito. Kahit sino. Secretary Wang. Kunin mo ang lahat ng CCTV footage ngayong araw. Wala kaming kinalaman dito, ha? Ayoko na magalit sa akin ang iyong miss. Tumigil na kayo. Tingnan natin kung sino ang tunay na masamang tao rito. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ikaw nga talaga ang may balak sa anak ko. Paano naman naging ako? Bakit ka sumunod sa kanila? CR lang naman ang punta ko. Impossible yan. Nasa CR ako kanina. Ala akong nakitang katulad mo. Nagsisinungaling ka. Nagdadahilan ka pa? I play mo ulit. Ano nangyari dito? Dead spot, yung lugar na yon sa CCTV. Buti na lang. Sayang, hindi namatay yung bata. Alam kong mahinanakit ka sa akin. Pero hindi mo naman ako pwedeng pagbintangan. Bakit ka pumunta sa kwarto ng anak ko? Wala yon. Wala namang solidong ebidensya. Paano kung ikaw ang nagsisinungaling sa akin? Makinig ka. Kahit ma-offend pa ang Lin Group of Companies ngayon, hahabulin ko ang hustisya para sa sarili ko. Anong klaseng hustisya ang gusto mo? Ipagbuni mong humingi ng tawad sa akin. Tapos ipahayag ng chairman na ibabalik siya sa posisyon niya. Sabi mo hindi ikaw ang gumawa, bakit pa? May candy wrapper dito. Guards! Dakpin nyo itong gagong ng akit na pumatay.
Shen Yu. Ikaw talaga? Hindi ako. Hindi talaga ako. Paano mo to ipapaliwanag? Xiu Yuan, alam mo namang may gastritis at low blood sugar ako. Laging may dala akong candy para magka-enerhiya. Ang swerte-swerte naman ng pagkakataon, ha? Lin Chia. Totoo, may gastritis at low blood sugar si Shen Yu. Pwedeng saksi ako dito. Baka nga. Malaking pagkakamali lang to. Guxuyuan. Si Nian ay tunay mong anak. Tama na. Kumpleto ang ebidensya. Dalhin niyo siya. Ang galing-galing ng diskarte mo, MS Lin. Una, pinigilan mo si Xiu Yuan na maging direktor. Tapos, sinira mo ang pagkakataon kong makapagtapos. Ngayon, dinungisan mo ang pangalan ko sa harap ng lahat. Parang gusto mo talagang ipahamak ako. Sino ka ba para pag-aksayahan ko ng pansin? Muntik mo nang ipapatay ang anak ko. Lin Chia. Baka talagang aksidente lang yon. Muntik na niyang patayin ang anak ko at ipagtatanggol mo pa siya. Nanay, anong pinag-awayan ninyo? Lely, wala kang kinalaman dito. Umuwi ka muna. Pwede bang makipaglaro pa rin ako kay Bunso? Hinahanap mo ang kapatid mo? Sinamahan ako ni nanay para hanapin siya. Ano ang sinasabi mo? Lele, huwag kang masinungaling. Tumahimik ka. Lely, sabihin mo nga kung anong ginawa mo kanina. Kanina, dinala ako ni nanay para hanapin si Bunso. Tapos binigyan niya ng candy si Bunso. Hindi totoo yan. Magsisinungaling ka pa? Xiu Yuan, bata pa si Lele. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Normal lang sa bata ang magsinungaling paminsan-minsan. 3 taon pa lang si Lely. Anong alam niya sa pagsisinungaling? Shen Yu. Gusto mo si Guxuyuan, di ba? Binigay ko na sa'yo siya. Ano pa bang gusto mo? Bago lang 1 buwan ang anak ko, pinatay mo na agad. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Shen Yu, dinala ko kayo sa bahay ng mga gu. Inalagaan ko kayo. Pinaghanap pa kita ng trabaho. Sa totoo lang, mabuti ang trato ko sa inyo. Bakit mo sasaktan ang anak ko? Xiu Yuan, pasensya na. Kanina lang, nakita ko siyang umiyak. Gusto ko lang siyang bigyan ng candy. Ikaw ang nagpalaki kay Lely ng sarili mo. Medical worker ka rin. Di mo alam ang basic na yan? Xiu Yuan, nagkamali lang ako sandali. Hindi ko sinasadya. Tumigil ka. Sa kulungan ka na magpaliwanag. Ang kapal na mukha mo, hinawakan mo ang tao ko. Ngayong araw na ito, siguradong hindi ka na makakalabas ng bilangguan. Dalhin niyo na siya. Xiu Yuan, tulungan mo ako. Xiu Yuan, haragdan na ba kung pangkalitas ni Shen? Paano kanya iniligtas? Eka muna, Lin Chia. Pwede bang palayain mo siya? Guxuyuan, muntik na niyang ikamatay. Ng anak natin. Palalayain ko pa siya. Hindi ba ako nagkakamarinig? Chairman, ang pakay ko sa pagpunta dito ay gamitin ang aking medical patent. Makiusap sa inyo, miss, na maibalik ako sa pwesto bilang punong guro. Ngunit sa pangyayaring ito, talagang si Shen Yu ang may kasalanan. Kaya't handa akong ibigay ang aking medical patent nang walang bayad sa Lin Group of Companies. Alam mo ba kung ilan ang patent ng ospital ng pamilya Lin? Alam ko. Ang medical patent ko, para sa Lin Group of Companies, ay parang kasing liit lang ng butil ng buhangin. Pero, basta't palayain mo lang sila. Gagawin ko ang lahat. Grabe, mali pala ang pagtingin ko sa nararamdaman mo para sa kanya. Pesensya na. CJ, may 2 akong kondisyon. Sige. Una, kahit na maging punong guro ka na sa hinaharap, huwag mong payagan ang research project ni Shen Yu. 3 taon kong pinaghirapan yun. Parang sinayang mo lang ang buong academic career ko. At ang pangalawa? Pangalawa, pirmahan mo ang kasunduan sa paghihiwalay. Sakin mapupunta ang bata. Gu Ziyuan, ano pa ba ang inaantay mo? Gusto mo ba maging isang tunay na walang tatay si Leo? Isang totoong nga lang amang bata. Para sa babaeng to, sumalungat ka pa rin sa akin. Umalis na kayo. Gu Ziyuan, alis na tayo. Tara na. Guxiuyuan mula ngayon. Hindi na ako, si Linsia, magluluha ng kahit isang patak para sa'yo. Baby, mamahalin ka ng doble ni nanay mula ngayon. Palagi akong nasa tabi mo. Taos-puso kong inaanyayahan siya na sumama sa aming team. Pumunta sa ibang bansa. Nandun ang pinakamahusay na kagamitan at teknolohiya.
Iyak na magkakaroon siya ng malaking tagumpay sa medical na pananaliksik. Kaka-divorce lang ng anak ko. Nag-alala ko sa kanya. Pupunta ako. Siya, ikaw? Tatay, bihira to. Tinalikuran ko si Guksuyuan. Nasayang ang 3 magandang taon ng buhay ko. Sa hinaharap, ayokong magsisi. Maligayang pakikipagtulungan. Sige, alis tayo sa loob ng 1 linggo. Inaasahan kong makita ka, binibining Lin. Gu Tsuyuan, medyo masama ang pakiramdam ni Lel. Baka gusto mong bisitahin siya. Umalis ka. Hindi ko sinasadya ang nangyari ngayon. Sino ba ang nakakaalam kung anong mga pakana ang ginamit ni Binibining Lin para tulungan siya ng lahat? Hanggang ngayon, si Lin siya pa rin ang sinisiraan mo? Eh yung kinabukasan ko, hindi mo na ba intindihin? Nagkasundo na kami ni Lincia. Kahit maging direktor ako ng ospital, hindi kita tutulungan. Sa sitwasyong ito, wala na akong magagawa. Gu Tsuyuan, huwag mong kalimutan. May utang ka pang 1 buhay kay Luchen. So, may utang na buhay ako kay Lucien. Pero ibig sabihin ba nun, papatayin mo ang anak ko? Hindi. Kung may problema ka, sa akin mo sabihin. Napakasama mo, umalis ka na. Ito ang pangatlo at huling pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Umalis na kayo sa bahay na ito. Tsuyuan, ikaw na lang ang natitira para sa akin at kay Lel. Ha? Ayokong ulitin pa. Kung tapos na talaga kayo. Habang nandito ako palagi sa tabi mo, makikita mo rin ang sakripisyo ko. Chia. Lahat ay inayos na ng tatay mo. Pwede na tayong umalis kahit kailan. Ikaw, huwag ka na mapapagod sa trabaho tulad ng dati. Masasaktan ang puso ng tatay mo. Alam ko, tatay. Huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin hindi mo pa rin nakakalimutan. Ang gago na si Gu Tsuyuan? Wang ma, pakikuha mo si Nian Nian. Huwag pag-usapan yan sa harap ni Nian Nian. Bukod sa sobrang galit ko kay Shen Yu, galit na galit din ako sa sarili ko. Chia, wala itong kinalaman sa iyo. Pero nung unang sandali ng aksidente ni Nian Nian, wala akong kaalam-alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero si Guksuyuan, siya ang nagligtas kay Nian Nian. Eh dati, doktor din naman ako. Hindi mo kasalanan ito. Marami pa rin nangangailangan sa akin sa mundong ito. Tulad ni Nian Nian at yung mga batang may sakit. Pero walang paraan para magamot. Ikaw talaga ang tunay kong anak. Ipinagmamalaki kita. Ara na. Halo, kamusta? Ikaw ba si Nestle? Ang mister mo, kamusta sa'yo ng aksidente? Malala ang aksidente. Halika na at tingnan mo siya. Ano? Aksidente. Ayaw niyang magpa-ospital. Gusto niya talagang pumunta sa'yo. Halika na. Hiwalay na kami ni Guksuyuan. Pwede bang si Shen Yu na lang ang kausapin mo? Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang binabanggit niya. Malapit na siyang mamatay. Kahit tingnan mo lang siya, please. Pupunta na ako dyan. Xiao Chia, huwag mo akong iwan. Tsuyuan, gising ka na. Kamusta ka? Sumasakit pa ba ang ulo mo? Huwag mo akong iwan. Hindi kita iwan. Simula-simula pa, ikaw lang ang minahal ko. Huwag mo akong iwan. Mahal din kita. Ikaw pala? Sino akala mo ako? Si Lincia. Hindi na siya babalik. Tumahimik ka. Alam. Mahal kita. Tayo na lang, okay? Si Lucien, nasa langit. Sigurado magpapala siya sa ating dalawa. Tumahimik ka. Ewan ako. Mahal ko na. Chuyuan, gising ka na. Dumating na ba si MS Lin? Ano? Naku, paulit-ulit mo kasing sinisigaw ang pangalan ni MS Lin. Kaya tinawagan ko siya. Dapat matagal na siyang dumating. Paulit-ulit mong tinatawag ang pangalan ni Miss Lin. Kaya wala akong magawa kundi. Tumawag ako sa kanya. Dapat matagal na siyang dumating dito. Ay. Tsuyuan. Tumabi ka. Si Gu Chuyuan na yan, talagang walang pusong hayop. Dapat hayaan na lang siyang mamatay sa kanyang sariling paraan. Ginawa ko lang yon dahil sa dating pagkakilala. Mula ngayon, mabuhay man siya o mamatay.
Wala na akong pakialam. Alis na ako, pa. Lin Chia. Saan mo siya pinalayas? Wala kang pakialam. Si Chia at ang anak niya. Wala ka nang kinalaman sa kanila. Hindi totoo, mahal ko siya. Gusto kong magsimula ulit kasama niya. Ang pagmamahal mo, puro sakit lang ang naidulo sa kanya. Hanggang sa muntik na niyang mawala ang buhay. To, para kay Chia. To naman, para kay Nyan. Napakabata pa niya. Muntik na mawalan ng buhay dahil sa inyong dalawang hayo. Huwag mong isipin na dahil umuubo ka ng dugo, kawawa ka na. Mas masakit ang pagdurugo ni Chia kaysa sa nararamdaman mo. Alam ko, wala kang alam. Kung talagang mahal mo siya, huwag mo na siyang guluhin. Si Chia, kahit bata pa, napakatalino na sa medisina. 3 taon na ang nakalipas, iniwan niya ang abroad. At ang imbitasyon mula sa pinakamagaling na laboratorio ng medical na pangkat. Paalang pakasalan ka. At ngayon, ginugulo mo pa siya? Hindi totoo. Sinabi niya sa akin, nurse lang siya. Ayaw niyang bigyan ka ng masyadong malaking pressure. Pinapasabi ni Chia sa iyo. Mula ngayon, huwag mo na siyang istorbohin. AME. Andy, binabati kita. Nakuha mo na naman ang pinakamataas na parangal sa mundo. Wala na akong matuturo pa sa'yo. Grabe, sa loob lang ng 3 taon, ang dami mo nang nagawa. Mga medical record na hindi kayang tapatan. Ano ang plano mo ngayon? Professor Simon, wala pa akong naisip. May kaibigan ako sa Sina. May proyekto siyang ginagawa. Sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Ang proyektong yan siya. Tiningnan ko ito, at pareho ang konsepto sa iyong mga ideya. Kulang na lang ang huling pondo at 2 partners. Magbibigay ito na mas magandang lunas sa milyon-milyong bata. At magiging isang malaking bagay ito. Sa buong mundo ng medisina, Andy, gusto mo bang sumali? Siyempre. 3 taon na at bumalik na ako sa lungsod na ito. Chia, gusto makipag-usap ng head ng proyekto niyan siya. May oras ka ba para makipagkita? Sige, maam. Ipapadala ko sa iyo ang impormasyon ng head. Ang pangalan niya ay Gu Yuan. Yu, malaking problema. Bumalik na naman yang babaeng Lincia na yan. Sikat na medical genius na si Lincia. Bumalik sa bansa ngayong araw. Ang kanyang pagbabalik ay nakakuha ng atensyon ng buong medical community. Kung malaman ito ni Yuan, siguradong hahanapin niya yan. Hindi yan, Yu. Sa loob ng 3 taong ito, kung hindi ka naging kasama ng kuya ko, hindi niya matatapos ng maayos ang proyekto. Di ba? Si Lincia ngayon, sikat na sikat sa medical field. Isang bagong it girl na medisina. It girl. Siya. Sa tingin ko, may kinakapit lang yang lalaki para umangat. Tumahimik ka. Sinong nagturo sa iyo na mag-imbento ng kwento dito? Sinigawan mo ko. Good naman talaga siya. Ayaw mo pang payagan na pag-usapan siya. Aray. Simula ngayon, hihinto na ang allowance mo. Dito ka lang sa bahay at mag-isip-isip ka ng mabuti. Para di ka na laging lumalabas at nagkakagulo. 3 taon nang wala si Lincia. Hindi pa rin siya makalimutan ng kuya ko. Lincia, kahit anong dahilan ng kagbalik mo, hindi kita hayang kunin si Yuan sa akin. Lincia. Noong naghihingalo si Yuan, wala kang pakialam. Ngayong yumaman na siya ng todo, bigla ka namang umuwi galing ibang bansa. Kinakabahan ka na, no? Shenyu, hindi lahat katulad mo. Na mahilig mag-ipon ng basurang itinapon ng iba. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang mag-akala na makakabalik ka kay Yuan. Wala siyang pakialam sa'yo at sa batang yan. Sinampal mo ko. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Yuan? Sige, isumbong mo. Hinihintay ko. Ikaw. Lincia, nakabalik ka pala. Layas ka dito. Ayokong makita ang mukha mo. Yuan.
Anong pinagmamalaki niyo dito? Ang babastos nyo, pareho. Lin Chia. Sa 3 taong yon, sobrang namimiss ko kayo ni Lel. Alam ko, ako. Hiwalay na tayo, di ba? Kapag binabanggit mo ang pangalan ni Lele, parang naduduwal ako, nakakasuka. Si Yuan. Kanina, si Linsia ang nanakit sa akin dito. Hoy, Tay, Xiao Chia. bakit ka nandito? Nag-inarte na naman ba si Lele? Siya, Tay, Hindi si Lel. Ingnan mo sa baba. sa baba? Tay, gabi na. Pahinga ka na muna. Sige. Hindi ko na kailangang ipaalala sa'yo, may kasunduan tayo. Wala kang karapatang makita si Lele. Xiao Chia, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Kung hindi lang para kay Lele, bakit pa kita papansinin? Dahil ba sa proyektong yan siya, kaya ka umuwi? Huwag kang magkunwari. Kung hinanap mo ako, alam mo namang ako. Ang nagpondo sa proyektong niyan siya. Siya, ang proyektong yan siya. Ito'y isang proyektong inihanda ko ng buong puso. Isang proyekto. Hindi ko inakala, gagawin mo ito para kay Shenyu. Nawala ang vision plan, tapos gumawa ka na naman ng bago. Ganun ka ba katigas ang ulo? Chia. Kung para sa kanila talaga ito, bakit yan siya ang pangalan? Bakit hindi Let siya? Sino ba ang nakakaalam? Baka naman para lang ipamukha sa Kim, di ba? Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ka na maniniwala. Ang proyektong yan siya ay regalo ko para sa inyong dalawa. Isang handog. Ang proyektong niyan siya, ito ay pinaghirapan ng guro at mga kasamahan. Pinagpawisan nila ito ng husto. Hindi ko pwedeng ipagwalang bahala yon. Pwede akong sumali sa proyektong niyan siya. Chia. Pero ito'y para lang sa mga batang nangangailangan. Pagkatapos nito, trabaho na lang ang pag-uusapan natin. Wala nang iba. Kailangan nating tapusin ang lahat ngayon. Maikli ang oras, maraming gawain. Simulan na natin. Sige. Si Yuan, narinig kong naumpisahan na ang proyektong yan siya. Tutulungan kita. Hindi na kailangan. Umuwi ka na. Baka naman ayaw sa akin ni MS Lin. Ikaw ang bahala sa mga tao mo. Chia. Talagang hindi ko siya sinabihan na pumunta. MS Lin. Tutulungan kita ayusin ang mga dokumento. Hindi kailangan. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito sa proyektong ito. Ang proyektong yan siya, ito'y handog ni Siwan. Para sa aming mag-ina. Nagpapahirap ka lang ba sa sarili mo dito? Eh bakit niyan siya ang pangalan at hindi Lexia? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba ang proyekto ito ay para sa inyong mag-ina ni Siwan? Huwag kang mag-akala. Ang kapal mo. Guksuyuan. Sabi niyo, ang proyekto ito ay para kay Lele. May sasabihin ka ba? Shenyui, ano bang pinagsasabi mo? Niyan siya ay pangalan ni Nyanyan. Wala itong kinalaman. Sa'yo at kay Lele kang kailan. Si Yuan, ako. Lumabas ka. Hindi ka kailangan dito sa laboratorio. Hanggang saan ba siya ipagtatanggol ni Si Yuan? Hindi ko hayaang manatili siya. Sa proyektong niyan siya. Ayan, nahuli kita. Linsia, tingnan natin kung paano ka pa makakapagtago ngayon. Si Yuan. 3 taon kang nagpuyat, lahat para sa kanila. Eh kami ni Lele, ano na lang kami. Linsia, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Mommy, kailan ka ba umuwi? Miss na kita. Anak, pauwi na si Mommy. Malapit na ako sa bahay. Shenyu.
narito na ang lahat ng kailangan mo. Nanganganib ang posisyon ko para lang makuha ito para sa'yo. Ang galing mo talaga, ang tindi ng loob mo. Ito. Buong buhay na pag-aal ni Diangu ito ay. Kung hindi ko makukuha, walang sinuman ang dapat makakuha. Si Yuan, huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, si Linsia ang dapat mong sisihin. Siya ang dahilan kung bakit nawasak ang lahat ng pinaghirapan mo. Totoo nga ang kasabihan. Walang hihigis sa tinding galit ng isang babae. Saglit lang. Yung napag-usapan natin dati, hindi ka naman magbabago ng isip, di ba? Huwag kang mag-alala, siguradong gagawin ko ang lahat para sa'yo. Maghanda ka na lang sa susunod na linggo sa recommendation meeting. Yung babaeng yan na si Linsia, siguradong pababagsakin ko ang dangal niya. Hindi na siya makakilos sa mundo ng medisina. Linsia, ngayon, lahat ng research achievements ng ospital ni Yuan ay nasa kamay ko na. Kung wala na yan, paano pa kayo magpapakita ng kayabangan? Maghintay kayo. Parehong mag-ina, magiging. Katatawanan na lang kayo ng buong medical na komunidad. Kuya, ang lalaki ng mga pangalan ng mga dadalo sa launching event eksperto sa anatomy, clinical scientist, surgeon mula sa Rice Country, nandito silang lahat. Ang tatalino at ang gagaling nila sa murang edad. Maligayang pagdating. Galing nila. Yun si Dr. Andy, tunay na pangalan, Linsia. Asawa siya ni Director Gu Chuyuan. Galing. Sabi-sabi, silang dalawa ang magkasamang nagtayo ng proyektong Nyansia. Linsia, mamaya ikaw ang akyat sa stage. Ipakita mo sa lahat ang proyektong Nyansia. Hindi ko kailangan yan. Linsia, alam ko. Hindi nito mababawi ang lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Pero, paana lang kay Nyanyan, pakiusap, tanggapin mo na ito. Si Yuan, ganoon na lang ba ang pagsamba mo sa babaeng to? Pero ipipilit kong ikaw mismo ang maghahandog ng ebidensya para sirain si Linsia. Wala na siyang pag-asa pang bumangon. Maligayang pagdating sa mga eksperto. Ako ang magpapakilala ng proyektong Nyansia. Ito ang proyektong Nyansia. Ano to? Hindi pa si Dr. Alin? At ang chairman ng Lin Group of Companies. Dati, palaging nasa likod lang ni Boss Lin si Miss Lin. Akala ko, malapit ang relasyon ninyo ni Miss Lin. Linsia, ilang taon ka na sa abroad. Akala ko, may natutunan ka para tulungan ang kuya ko. Pero ganito pa rin pala ang pagmumukha mo. Walang hiya, tumahimik ka. Anran, ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako. Sino ang nagkata sa akin? Ang pangalan anak ng Group of Companies. Anong sinabi mong panganay na anak? Linsia. Ay anak ko. Ano? Mga ginang at ginoo, malinaw na ang katotohanan. Ipagpapatuloy natin ang paglulunsad ng proyektong Nyansia. Hindi pwede. Miss Shen, isa ka lang labas na assistant ng Research Institute. Anong karapatan mo para pigilan ang proyekto? Miss Lin, napakalaki ng proyektong Nyansia para sa medisina. Nakasandal ka sa Lin Group of Companies. Baka naman ninakaw mo lang ang pagkakataon ng iba. Tama, ang proyektong Nyansia ay walang kinalaman sa negosyo. Hindi dapat kontrolado ng mga korporasyon ang medisina. Tama. Sigurado ba kayong gusto nyo akong alisin sa proyektong ito? Diangu. Ganito rin ba ang iniisip mo? Proyekto Nyansia ay akin. Si Yuan hanggang ngayon. Ibibigay mo pa rin ang proyekto sa Lin Group of Companies. Hindi ka ba natatakot na bawiin ng investor ang pondo? Ano ba ang iniisip mo? Kailan nagsabi ang investor na bawiin ang pondo? Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ba ang masusunod? Siyempre ako ang masusunod. Dahil ako ang investor ng proyektong ito. Ano? Ang nag-invest ng daang bilyon sa larangan ng medisina? Ay si Dr. Linsia pala? Ikaw. Ano? Yung taong nag-invest ng daang bilyon sa larangan ng medisina? Ay si Dr. Linsia pala. Ikaw. Kayo pong lahat dito ay mga titan sa langan ng medisina. Nagsikap pa yung lahat para makarating dito. Samantalang siya, dahil lang sa pundo ng ama niya, ay nakakasali sa proyekto. Hindi ba't ninanakawan niya kayo ng pagkakataon? At saka, 3 taon lang siya sa ibang bansa. Bigla na lang siyang sumika. Malamang may kumakalingang dayuhang kapital sa likod niya. Hindi pwedeng mangyari yon. Ang proyektong Nyansia
ay hindi dapat mahaluan ng dayuhang kapital. Ako ang naninindigan. Si Lincha ay walang kinalaman sa anumang dayuhang kapital. Director Gu, kahit na kayo ang nagtatag ng proyekto, kung kayo ay nakikipagsabuatan sa masasamang dayuhang kapital, hindi mag-atubili ang Medical Association na pigilan ang transaksyon na ito. Pagkalipas ng araw na ito, ang kopyang proyekto ni Professor Wang ay magbubunga na. Sa oras na yon, Shen Yu, mas mabuti sigurong isama kita sa isang pamilyar na mukha. Hindi na kailangang ipakilala pa si Professor Wang, di ba? hindi ko kilala ang sinumang Professor Wang. Nakikiusap ako, pabayaan niyo na ako. Siya ang may kasalanan. Siya ang unang nanulsol sa akin, ang babaeng ito. Hindi ako. Ginulo niya ako. Ang mga dokumentong ibinigay niya sa akin ay halos walang silbi. Paano naging pek ang mga kumpidensyal na dokumento? Shen Yu, ninakaw mo talaga ang mga datos. Ikaw ang nagtransaksyon sa akin. Binayaan mo pa ako para paghigantihan siya. Maaari akong magbigay ng ebidensya para sa inyo. Tumahimik ka nga. Si Yuan, maniwala ka sa akin. Hindi kita ipagkakanulo. Gusto kong maniwala sa'yo. Pero bakit nandito ang ENA mo? Buti na lang, naghanda ako ng maaga ng pawis at sige analysis para ikumpara. Napakahalaga ng proyektong yan siya. Siguradong marami ang gustong makuha yon. Kaya naghanda ako ng peking dokumento. Kahit sino ang kumuha, peke pa rin ang makukuha nila. Shen Yu, kung ayaw mo kay Linsia, sa kanya ka lumaban. Bakit mo ninakaw ang pananaliksik ng kuya ko? Ha? Ako ang gumawa. Ako rin ang nagmanman at kumuha ng litrato. Ano ngayon? Sa mga nakaraang taon, upang mabayaran ang utang na loob sa pagligtas ni Lucien sa akin. Inalagaan ko kayong mag-ina para kay Lely. Nanganak ng maaga ang asawa ko. Malakas ang dugo, muntik mawala ang anak. Hindi pa ba yon sapat? Hindi anak mo si Lel. Hindi sapat yon. Pinakasalan mo pa ako. Gusto kong ika ang maging tanging ama ni Lel. Isang inang kasing sama mong to. Paano mo alagaan ng maayos ang bata? Matalik kong kaibigan si Lucien. Si Lel ang tanging dugo at lahi ni Lucien. Mula ngayon, ako ang mag-alaga kay Lel. Lel, hindi mo tunay na anak. Nalinaw ko na ang lahat, Shen Yu. Kaibigan siya ni Gu Yuan, asawa ni Lucien. Pero si Lel, hindi talaga anak ni Lucien. Ano? Yung Lucien na yon, isang hamak na dukha lang. Sa tingin mo karapat dapat siyang pag-anak-anakan ko. Sino nga pala ang tunay na tatay ni Lel? Wala akong kaalam-alam. Baka naman, isa sa mga lalaking nagtatrabaho sa bar. Shen Yu, ang bigat ng mga kasalanan mo. Sa natitira mong buhay, sa loob ng rehas ka na lang mamumuhay. Si Yuan, napuput ako sa'yo. Linsia, masamang-masama ang mangyayari sa'yo. Masama kang tao. Mga ginang at ginoo, alam kong maami pa rin sa inyo ang nag-alinlangan sa mga nagawa ni Lincha. Pakitignan ninyo rito, mula nang siya'y 20 taong gulang pa lamang. Nagsilbi siyang manggagamot na walang hangganan. Maami ang nagreklamo noon kung gaano kahirap ang pag-aral ng medisina. Si Lincha ay nasa mga mapanganib na lugar na at nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Paano mo nakuha ang mga ito? Pesensya na. Hindi ko napigilan ang sarili. Nitong mga nakaraang taon, palihim kitang pinagmamasdan. Si Yarlin ba talaga yan? Hindi kaya ginawa lang sa komputer? Lahat yan ay totoong kuha. Kahit nasabihin natin pakitang tao lang. Sino ang makakapagpatuloy ng ganyan sa loob ng maraming taon? Ikaw kaya mo? Siya, nais kong simulan muli ang lahat sa pagitan natin. Maaari bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Ang mga bagay na nangyari na. Hindi ko kayang ipagwalang bahala na parang walang nangyari. Ang tubig na nahulog, hindi na maipupulot. Hindi na tayo magkasama muli. Pakiusap sa mga internasyonal na eksperto, ipakita ang inyong mga kamay. Kung sang-ayon kayo sa proyektong Nyansia. Sa tingin ko ay mabuting paraan ito. Sang-ayon din ako. Mas matagal na naming kilala si ER&D. Siya ay isang dakilang siyentipiko sa medisina. Aming pinagpasyahan na aprubahan ang proyekto ng buong puso. Lincha, alam ng iyong ama na kaya mong gawin ito. Gu Yuan, napakalaki ng pagkakamali mo. Isang napakagaling na tao, pinakawalan mo. Hindi ka karapat-dapat maging kasintahan niya. Ikaw mismo, ikaw ang nagtulak sa kanyang lumayo. Lincha, alam ko na hindi mo pa rin ako mapatawad. Ngunit, may isang bagay pa akong hindi nasasabi sa'yo. Esensya na. Si Yuan,
Kapag may pagmamahal, saka lamang may pagkapuot. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Dahil sa sinasabing pag-ibig na yon, isinuko ko ang aking kinabukasan. Ang aking dignidad, ang lahat ng meron ako. Ngunit sa huli, aking napagtanto. Ang pag-ibig na hinihingi lamang, hindi nagdudulot ng katiyakan. At ngayon, wala na akong hinihiling na pag-ibig mula kaninuman. Ang aking pag-asa ay nasa sarili ko na lamang. Maligayang pagbabalik sa buhay.